Hallelujah. Praise the Lord. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon sa umaga ito. Isang mapagpalang linggo po muli sa ating lahat. Come on, minsan papalakpakan natin ng mas mataas ang ating Panginoon. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po bang batiin nyo naman po yung mga katabi nyo? Ayan, nasa likod nyo. Nasa harap po ng isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Sino po dito ang pinagpala ng Panginoon sa linggong ito? Amen. Sino po dito nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon? Amen po ba? Amen. Sige po, minsan papalakpakan naman natin si Lord sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. And right now, no, bago po tayo patuloy na umawit sa Panginoon, sabay-sabay po muna tayong manalangin at lumugod sa presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, O God. Lord, Panginoon, Ikaw ang aming Yahweh, Panginoon. Ikaw ang aming dakilang Diyos, Panginoon, na kahit kailan, Panginoon, hindi kami pinabayaan, Lord. Maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon, sa kadakilaan mo, Lord, sa katapatan mo, Panginoon. Lord, sometimes, Lord, we are unfaithful, yet you have embraced us, Panginoon, kasi, Lord, mahal mo kami, Panginoon, that you gave your Son for us, Panginoon, for us to be saved, Panginoon, and for us to live our purpose, Panginoon, in you alone, O God. And Lord, today, Panginoon, allow your people to just enjoy your presence, Panginoon. Allow your people to be filled, Panginoon, with gladness, Panginoon, to be filled with the Holy Spirit, Panginoon. And Lord, hayaan mo, Panginoon, ang bawat pag-awit namin, pagtaas ng kamay, pagsayaw namin, paglundag namin, Panginoon, lahat ng iyon, Panginoon, ay itataas lang namin para sa gloria mo, pagkat ikaw ay dakila at buhay na Diyos. Lord, maraming salamat po. Have your way in us today, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Let's magnify and glorify His name. Come on. Come on, pwede bang itaas ang mga kamay para sa Panginoon? Let's continue to worship the Lord with all our hearts, with all our soul, with all our might, with all our strength.
and lift up your name up high, oh God, for you deserve all the glory and the praises of your people. Kaya naman today, church, sino po dito nagpapasalamat sa presensya ng Panginoon? Amen. Sino po dito yung mga hindi pinapabayaan ng Panginoon? Sumigaw ng Amen! Amen. Hallelujah, Lord. Oh God, we thank you for your presence, Panginoon. Lord, we will continually, Panginoon, we will continue to believe in you, Panginoon. We will continue to trust in you, Panginoon. And we will continue to cling, oh God, in your word. For it says, Panginoon, in Psalms, oh God, that Lord, you make known to us, Panginoon, the path of life, Panginoon. And you will fill us with joy in your presence. Sino dito gusto ng galak sa presensya ng Panginoon? Amen? Amen. With eternal pleasures at your right hand. Ito po yung mga bagay na hindi matutumbasan ng kahit anong material na bagay, na kahit anong mga tao pa na dumaan sa buhay natin, kahit sinong tao pa ang mag-feel sa atin, walang makakapantay sa presensya ng Panginoon. And so, Lord, Panginoon, Lord, we continue to embrace your presence today, oh God, Lord. Fill us with joy, Panginoon. Fill us with gladness because, Lord, in your presence, Panginoon, there is true peace, oh God. There is rest, Panginoon. There is comfort, Panginoon. And we have confidence, Panginoon, that you are always in control, Panginoon. At Lord, walang mahirap kapag presensya mo, Panginoon, ang inuna namin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. All of my life, I've searched for you, Lord. You called me to your side.
salamat, O God, sa pag-ibig mo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagyakap mo, Panginoon. Lord, Panginoon, patuloy, O God, na ang panalangin namin, Panginoon, ay muling maranasan, Panginoon, patuloy ang presensya mo, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, nothing compares to your presence, O God, Lord. In your presence, there is fullness of joy, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa'yo pa lang, Panginoon, sapat at higit na, Panginoon, ang pagpapala, ang pag-ibig na natanggap namin. Kaya, Lord, Panginoon, naway ikaw ang maging great desires, Panginoon, ng puso ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, sapat na ang presensya mo, Panginoon, para sa amin. And Lord, patuloy mo kaming salubungin, Panginoon, ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Naway hindi lang namin marinig, Panginoon, hindi lang namin pakinggan, pero Lord, panghahawakan at itatayo namin, Panginoon, ang bandera ng pag-ibig mo, Panginoon, ang bandera ng salita mo, Panginoon. For Lord, kung meron kaming pananampalataya, Lord, baliwala yun kung hindi namin gagampanan ang purpose mo sa buhay namin. Kaya Lord, patuloy kang malugod sa aming kalagitnaan, Panginoon. And Lord, continue to inhabit the praises of your people. We love you, God. We thank you, Panginoon. We exalt and magnify your name in our midst. In Jesus' name, and everybody will say, Amen and amen. Hallelujah. God bless everyone. You may now be seated. Ayan, good morning sa ating lahat. And parang ang tagal-tagal ng January, no? January pa din. And this month, ano yung meron sa church natin? We had our prayer and fasting ng second week. And recently, we concluded our Workers' General Assembly last Friday. Sino nandun? So WGA, yan, ng mga ating bagong workers. And so, now it is enrollment season once again for our CLDP program. So, dyan tayo naguhubog ng ating mga workers. So, if you're interested to know more, paano ba yan? Paano ba ako magkaka-C2S? Paano ba ako magiging leader sa church? Or you want to grow and disciple others? Feel free po to visit our CLDP booth outside. Meron po kami dong QR code that you can scan and fill out. And you can also send it to your friends if you have C2S mentees, hindi pa nag-CLDP, send nyo lang sa kanila, picturean nyo yung QR code. So, yung challenge ko sa inyo for today is, if you haven't started, begin, simulan mo na. If tumigil ka, then ituloy mo na. If you are already serving, find someone you can disciple, no? Pwede ang tagal-tagal natin sa church, pero wala pa rin tayong dinidisciple. And we cannot disciple others if tayo mismo ay hindi nadidisciple. So, yun lang po. Please drop by our CLDP booth outside and see you there.
Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning mga kapatid. Ayan, maganda po ba yung morning nyo? Amen. Praise the Lord po. No? Alam nyo, napaano yata yung kape ko kanina. Nasabayan ng kaba. Parang nagpapalpitate ako. Pero praise God po, no? Kasi lagi ko pong ipinagpapasalamat sa Diyos na once again ay ako po yung nagising, ako po yung may pagkakataon muli na makaabot ng mga tao at magamit ang aking buhay para sa Diyos. Excited po ba tayo this morning? Amen. Alam niyo, for the past few weeks, we have been talking about how we can honor the Lord with our gifts, with how we will be able to give accordingly sa sinasabi ng ating puso. And nabalitaan niyo ba recently na meron na pong unang-unang trilyonaryo sa buong mundo? Kilala niyo? Ayan. So apparently, ang kauna-unahang trilyonaryo sa buong mundo ay si Elon Musk. Kilala niyo ba siya? Ha? Siya po yung may-ari ng Tesla. Siya po yung may-ari ng X, ng dating Twitter. At marami pa pong iba. Yung SpaceX, siya rin po ang may-ari nun. And record-breaking po yung pagiging unang-unang trilyonaryo niya because wala po pong nakakagawa nun so far. Obviously, ano? Pero when we think about it, wow, naging trilyonaryo na siya, no? Parang lahat pwede niya nang gawin. I was listening to a video last night, and then sabi nung nagsasalita, sa sobrang dami ng pera niya, kaya niyang bumili ng lahat ng sports teams sa buong Amerika, and still meron pa rin siyang pampagawa ng mga mansyon. Sa sobrang dami, kaya niyang bilhin yung Ferrari, yung Lamborghini, and still may pera pa rin siya. Ganun po kalawak, no? Ganun po kalaki yung wealth na meron siya. And kaya ko po siya sineshare sa inyo today kasi po napaka-significant po nun dahil sometimes we have dreams like that. Sino ba rito ang hindi nangarap na magkaroon ng maraming pera? Meron po ba? Di kayo nangarap? Di kayo nag-pray? Lord, isang maleta lang po, okay na ako. Walang nag-pray na ganon? Yan. Bakit ko po ito sinasabi or bakit ko po tinatanong sa inyo? Regardless of all the things that we have, alam nyo meron po isang tao na sa biblical character po, si Haring Solomon. Para po siyang, I would say, hindi ko masabing napantayan niya si Solomon ni Elon Musk, pero I would say si Solomon yung prime ng kanyang pagiging hari, wala pong nakapantay sa kanya, sa yaman, sa wisdom. And for him, isa lang po ang nasabi niya, no, na parang ang lahat ay meaningless. Hindi ko lang alam kung na-realize ni Elon Musk yun, or baka marirealize pa lang niya. Pero napakaganda pong isipin natin, no, na parang sa kabila ng lahat ng merong kang pera o lahat ng kayamanang merong ka, anong tunay na halaga nun? Naisip ba natin yan? Ano kayang tunay na pwede kong gawin? Sige, meron kang 1 trilyon, and take note, dolyar to kapatid. Hindi to peso, dolyar. Meron kang $1 trillion, but all the things that you can do dun sa kayamanang meron ka, anong value nun? No? Yun po yung isa sa mga pag-uusapan natin. Sometimes kasi, we think of it as, hindi, pagka meron na akong ganito, goods na ako, pag meron ng ganito, I'll be able to be able to share my blessings, no? Ako, pagka may mga, yung nanay ko, naririnig ko siya nananalangin before, Lord, pag pinayaman mo ko, marami akong matutulungan.
pagka pinayaman mo ko, marami akong kamag-anak na maaabot. Siyempre, maganda po yun, no? Maganda po yung intention, maganda po yung puso. However, kung hindi mo naiintindihan yung totoong value, magagawa mo kaya siya? Pag dumating ka sa point na andun ka na, magagawa mo pa rin kaya siya? So yun po yung pag-uusapan natin this morning. Excited na po ba lahat? Yan. Napakaganda po ng ating pag-uusapan kasi we are gonna talk about how we can store up treasures in heaven. How we can store up treasures in heaven. And minsan po sa buhay natin, siguro po sa ating pagmumuni-muni, sa pagbabasa ng Bible, sa pakikinig, no, sa mga preachings and all, Bible studies, sometimes we even think na, eto na, okay na ako. Or sometimes we think na, pag ito binigay sa akin ni Lord, itong trabahong to, itong business na to, itong project na to, pag nakagraduate ako, okay na. Okay na kami ni Lord. Yan. So tignan po natin, no? Basahin ko po sa inyo yung Matthew 6:20. Sabi po dito, "But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal." Father in heaven, maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita. Salamat, Lord, dahil muli, mabibigyan kami ng pagkakataong marinig ka. Mabibigyan kami ng pagkakataon, Panginoon, na mangusap ka sa aming mga buhay, sa aming mga puso. And Lord, as we listen to your word, may you give us an open heart, Lord God, na maintindihan po namin. And most importantly, magawa po namin ito according to your will. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. At nawa, Panginoon, pangunahan mo ang buhay ng bawat isa. Pangunahan mo, Panginoon, ang gawaing ito. Tinataas ko po ang lahat ng ito sa inyo na may pagpupuri at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, balakpakan po natin ng Lord. So, when we read about something like storing up treasures in heaven, would you think na ito'y physical or material? Kasi sabi nga, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit na hindi masisira ng insekto, ng kulisap. Napakalalim ng kulisap, ano? And where thieves hindi makukuha na magnanakaw, hindi mananakaw sa'yo, definitely hindi po siya physical. Now, we have to understand, tignan muna natin kung ano yung totoong may value. No? Kasi, we sometimes hear people in social media telling things na, hindi, mahalaga tong material, mahalaga tong physical, but we forget the fact that everything is temporary. Everything physical is temporary. So tingnan po natin, kasi sometimes we have to understand that earthly gain has zero eternal value. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung mukha ba siyang mahalaga. Ha? Mukha bang may halaga yung... Kahit hindi pantay ang kilay niyan. Tingnan nyo. Wow, kapatid, you look $1 million. Ha? Tingnan nyo nga, wala. Tingnan po natin, no? Kasi sometimes nakakalimutan natin to. Sad to say, nag-focus tayo, ang tingin natin, ang focus natin napupunta na lang sa kung ano yung nakikita natin. So tingnan natin, no? Sabi po, everything under the sun is temporary. And when we say temporary, ano pong ibig sabihin nun? Mawawala, masisira, no? Mananakaw sa'yo. Natatandaan ko po, nung ako po'y wala pa sa Lord at bumili po ako ng sasakyan. Sa unang 2 linggo, unang buwan, wow, every other day car wash. No? Kailangan detalyado, kailangan makinis,
makintab. And then, sooner, habang tumatagal po siya, siyempre, may mga pagkakataong hindi maiiwasan. Magagasgasan, matatamaan. Nung one time po na nasagi po, sabi ko, pambihira. That's when you will realize, naku, hindi pala talaga siya something na pwedeng i-cherish ng matagal. Naintindihan niyo po ba? Si Michael V. po, meron po siyang video na sabi niya, meron siyang kaibigan, kolektor ng sapatos ng laruan. Mamahaling laruan, mamahaling sapatos. He ended up dying without even putting on the shoes. Without even having the opportunity to play with those toys. Expensive toys. Sino po ang kolektor dito? May nangongolekta po ba ng relo, ng sapatos? Wala. Okay. Baka iba kinokolekta nyo, ha? Ayan. Kaya ko po tinatanong is because namatay po yung kaibigan ni Michael V nang hindi po niya nagamit yung lahat ng yun. Hindi niya na-enjoy yung lahat ng yun. And sabi ni Michael V, na-realize ko na ang lahat ng ito is meant to be enjoyed now. Bakit? Kasi bukas masisira siya eh. It is intended for everything that we have to be enjoyed. And for, yung anak mo, binibilan mo ng laruan, ikaw na yung magulang, ingatan mo yan. Mahal yan. Ganito. Hindi, hayaan mo siyang gamitin niya. Hayaan mo siyang laruin niya. Therefore, we have to understand that everything is temporary. And nakakalimutan po natin yun dahil sabi po sa Ecclesiastes 1 verse 2, meaningless, says the teacher, utterly meaningless, everything is meaningless. So we will see that in this verse, it shows that all achievements without God end in emptiness. Sana po mag-sink in po sa atin. Lahat po ng achievements na meron tayo at pwede nating makamit, makamtan, wala pong halaga, walang kwenta, kung wala pong Diyos sa buhay mo. Personally, na-experience ko po yan. Galing po ako dyan. I have resources, but wala pong lasa. Siguro may ilang beses ko na rin pong na-share sa inyo. And it's true. Kaya ko po nasasabi sa inyo na achievements without God ends in emptiness because totoo po, ganun talaga. Marami po tayong mababalitaan na celebrity, mayaman naman, sikat naman, meron naman siyang halos ng pinapangarap ng karamihan sa atin, and yet, hindi po sila masaya. So makikita po natin that yung mga temporary things, napakatindi pala niyang, wala pala siyang kwentang pundasyon. So sa atin po minsan, we think na pag Lord, binless mo ko ng ganito, magagawa ko yung mga dapat kong magawa for your kingdom, for your glory. However, we forget the fact that temporary things are terrible foundation for eternal soul. Amen. Pag hindi po natin naiintindihan to, then we will not be able to share the things that we have now with others because hindi mo nakikita yung totoong value eh. So tingnan po natin, sabi dito, life is short and fragile. And when you say fragile, it's something na mahirap, madaling masira, madaling mabasag, kailangan, di ba yung mga babasagin po, binabalot ng dyaryo, bago ikahon. And makikita niyo po yung salitang yan dun sa Shopee delivery niyo. Pag umorder kayo ng babasagin. Makikita niyo po yung word na fragile. That being said, maintindihan po natin na ang buhay po ay maikli lang. Meron po akong dating boss, sabi niya, ang buhay hindi na pahabaan. Ang buhay ay pasarapan na lang. Nung time na yon,
wow, amazed na amazed ako. Oo nga, no? Kailangan i-enjoy mo yung buhay mo. Kailangan ma-experience mo na lahat. Kasi maikli lang eh. And then, I realized, God made me realize na maikli na nga ang buhay eh. Therefore, gamitin mo na para sa Kanya. Amen. Kasi minsan hindi natin nakakita, hindi natin nare-realize na maiksi ang buhay until meron tayong pupuntahan. Maraming ilaw, may carpet, may kape, may mani, may nakahiga. Until that moment, that's when we will realize na ang bilis pala. Maririnig mo sa mga kasama, kamag-anak na, oh, kahapon lang ang saya-saya niya. Minsan nga, di ba, parang nagiging joke na lang pag hindi nakapunta, pag wala yung tao dun sa grupo. Hala! Di ba? Kanina lang, nag-uusap kami. Di ba? Parang nagiging, sometimes we don't realize how life is short and fragile. Makikita po natin sa James 4:14, sabi, why you do not even know what will happen tomorrow? Tama, no? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. For a little while. Maintindihan po natin na ang kaluluwa po natin, ang meron tayo, physical, material things na meron tayo, even yung buhay natin, temporary lang. Temporary lang. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, temporary lang, kapatid. Even yung family na meron tayo, temporary lang yan. Even yung asawa, yung anak, temporary lang. That's why, nung isang araw, 1 week ago, I was telling yung sa misis ko, dun sa anak ko, sabi ko, Ma, love you ha. Kasi baka hindi na ako magising bukas. Siyempre, nakasimangot sa akin yung misis ko na, anong sasabi mo? So bakit ako, pa-embrace nga, kasi baka hindi na ako magising bukas. That's the reason why we have to cherish every day like it's our last. Amen. Marami po tayo makikita ang mga post sa mga namatay na mahal ka namin. However, nasabi mo ba sa kanya yan nung buhay pa siya? Or lumipas lang and then nung namatay na siya, nawala na siya, tsaka mo lang siya nasasabing, mahal kita eh. Mas masarap pong sabihin yun dun sa maririnig pa niya. Tama? Tingnan na po natin na ito pong verse na to, it reminds us that life is a mist that appears and disappears. Ang buhay po natin, meron tayo ngayon, ito na yan, and then wala na. Maybe tomorrow, maybe next year, maybe... Brother, ba't ang lungkot? Bakit ang morbid ng sinasabi mo sa amin ngayon? Mga kapatid, kaya ko po ito pinapaintindi sa atin is because we have to understand that in order for us to do the real, yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, kailangan natin itong maintindihan. Otherwise, mabubulungan ka ng kalaban, okay pa yan, hanggang 70 ang buhay. And then, you will lose track. Malilibang ka na sa mundo. Hindi mo na marirealize na dapat ginagamit mo yung buhay mo para sa Diyos. Possessions never define real life. Grabe ka naman, brother. So, ayaw mo. Ayaw mo ba nang meron kang magandang sasakyan? Ayaw mo ba nang may maganda kang bahay? Siyempre po gusto, no? Napaka-ipokrito ko naman. Kung sasabihin ko sa inyong ayaw ko, siyempre gusto. Nanonood nga ako ng mga house tours, no? Sa TikTok. This has 5 bedrooms with 5 toilet and bath, with 4-car garage, with 500 square meters. Nanonood po ako nun eh. Ang ganda naman ng design, ang ganda ng ang luwag, no? And recently, may napuntahan po kaming ganong bahay. Ang luwag nung sala, ang luwag nung yung garahe, yung pong Fortuner na sasakyan po ni Pastor Odi, sa garahe ko po, sa garahe po namin, hindi ko maisara yung gate, ang laki.
Pagpasok po ng Fortuner dun sa bahay nung napuntahan namin, ang liit. Ang luwag pa. Sabi ko, pambihira. Parang ganito yung lapad ng garahe. Sabi ko, pambihira. Ang liit pala nung sasakyan. Ano pong gusto kong maintindihan natin na when we say possessions never define real life. Sabi po sa Luke 12:15, then he said to them, si Jesus po ito, watch out, sabi niya. Be on your guard against all kinds of greed. Bakit? Life does not consist in an abundance of possessions. Ang buhay ay hindi masusukat sa dami ng meron ka. Isipin yung si Kristo, sabihin yun sa'yo, na kapatid, anumang meron ka, hindi yan sukatan ng buhay mo. Amen. Anumang meron ka, hindi yan ang sukatan ng buhay mo. Therefore, you have to understand that anumang meron tayo, hindi yan. Wala yan, kapatid. Kasi yung anumang madadatnan mo sa langit, kung loloobin ng Diyos na tayo magkasama-sama, kapatid, yung tatapakan mo, ginto eh. Yung mga poste, gawa sa mamahaling bato. Sabi nga ni Pablo, no eye has seen, no ear has heard, kung ano yung inihanda ng Diyos para sa atin. Ganon siya ka-unimaginable. Hindi mo siya mai-imagine kung gaano kaganda. Sobrang ganda. Therefore, we have to understand that even human greatness is brief. Naku, ano ibig sabihin ng kapatid? When we say human greatness, ano man yan, sabi, you have made my days a mere handbreadth. The span of my years is as nothing before you. Everyone is but a breath, even those who seem secure. Di ba? Kasi may mga mababalitaan nga tayo, mayayaman naman. And yet, ganun pa rin. They can probably extend their life for up to 90, 100, 110, 120 years old and still may katapusan pa din. Isa po yung sa dapat nating maintindihan because ang lahat po tayo ay para lang tayong hininga. No? Kung hindi po natin ito maiintindihan now, then we will never be able to understand God's will for our lives. Amen? Amen po ba? Kasi pag when we talk about God's will, parang, hala, eto na naman si brother. Nag-church naman ako eh. Pupunta naman ako pag Sunday, God's will na naman. Hala, mahal ko na siya eh. Paano God's will? Sabi ko sa kanya, kami na. Hindi pala siya yung kalooban ng Diyos sa'yo. Paano yun? So, maintindihan po natin na ang buhay po natin para lang siyang hininga. No? It can appear for a while, but definitely it will disappear. Therefore, we can say that you can spend your whole life, collecting what you cannot keep and still lose what matters most. Pwede mong makuha lahat and still lose what matters most. Ano yun? Bakit? Bakit pwede mo siyang mawala? Kasi our soul is worth more than everything. O, tingnan nyo uli yung katabi nyo. Sabihin nyo, you're more than enough. You're more than everything, kapatid. Yung kaluluwa mo, napakahalaga niyan. Napakahalaga niyan. Hindi mo kayang hindi mo kayang tapatan ng pera yan. So, let's understand kung mahalaga pala ang kaluluwa natin, tingnan natin, ang kaluluwa mo may eternal value yan, kapatid.
Kaya nga sabi sa Mark 8:36, what good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Walang kwenta. Para saan makuha mo ang buong mundo? Pero mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Napakaganda, no? Kasi parang tayo, tinitignan natin na parang, hindi. What I will do now here, somehow, depende kung anong gagawin mo dito, kapatid. Sabi ko nga, kanina sinasabi ko si Elon Musk na first ever trillionaire, kung hindi siya makakakilala sa Diyos, sayang, all the money that he can spend to help others. No? All those resources, sayang kung hindi po niya magagamit para sa Diyos. So tingnan po natin, ito pong verse na to, it asks a question that money cannot answer. Hindi masasagot ng pera, kapatid. We have seen a lot of news. We've heard a lot of people since time immemorial na maraming mga sikat na tao, malalaking tao, and yet, wala. Hindi nila masagot. They are missing something that they cannot find regardless of the wealth that they have. So sa atin po, tignan natin, nothing can replace a lost soul. Totoo po yan. Kaya pag ikaw ay napahamak, kapatid, wala nang bawian yun. That is why we do what we do kung anong ibinilin sa atin ng Lord, which is what? To go and make disciples. Why? Kasi, kapatid, nothing can replace a lost soul. That's why we have to preach the good news. Preach the Word of God. Hindi naman ako pastor, brother. Kapatid, hindi mo naman kailangan maging pastor para maibalita mo yung magandang balita. Sometimes, even praying for that person already helps. Amen. So tingnan natin, sabi po sa Mark 8:37, or what can anyone give in exchange for their soul? Natatandaan niyo po yung kwento ni Lazaro? Yung mahirap na pulubi pa, na kumakain lang siya doon sa mga nalaglag na kanin nung mayaman. Yun ang kinakain niya, dinidilaan ng aso yung mga sugat niya. Namatay sila pareho. Napakagandang kwento nun, Namatay sila pareho, and yet, sabi ng mayaman, napunta siya dun sa impyerno, si Lazaro napunta sa bosom ni Abraham. And then sabi niya, Amang Abraham, baka po pwedeng yung daliri niya, maibaba man lang niya para malamigan man lang ang aking dila. Akin ba yun? Ayan. Baka pwedeng idikit lang niya yung dulo ng daliri niya para yung akin pong dila ay malamigan at maginhawahan man lang ako. No? That says something, mga kapatid. Anong sabi niya after? Naku, Amang Abraham, baka pwedeng bumalik ka. Pabalikin mo si Lazaro para masabihan yung mga kapatid ko. Hindi na pwede, kapatid. Nothing can replace a lost soul. So makikita natin na walang exchange value pag yung kaluluwa mo, kapatid, ay napahamak. That is why we have to be vigilant. We have to be watchful. We have to be mindful, testing every spirit. Why? Because, kapatid, pag ikaw ay nadala sa mabulaklak na salita, sa magandang pagsasalita, at hindi mo naintindihan yung aral, sayang. Sayang.
So ano ang dapat nating maintindihan? Ang buhay natin, ang kaluluwa natin, babalik sa Diyos yan eh. Pagkatapos ng lahat ng to, babalik sa Diyos yan. Hala, hindi pa siya yung nakikita ko pagka gabi na at madilim at nakasuot ng puti. Hindi ba siya yun? Hindi siya yun, kapatid. Pag namatay na, wala na pong balikan yun. Bakit? Sabi po sa Ecclesiastes 12:7, and the dust returns to the ground where it came from, and the spirit returns to God who gave it. Hindi po returns to your home, returns to the office, hindi po. Wala na pong ganun. Babalik ang kaluluwa natin sa Diyos. And that's it. Maghihintay na po tayo ng paghuhukom. Take note, isang beses lang po ang paghuhukom, ha? Once lang. Yan. Pagbalik ni Kristo, tsaka yun mangyayari. Now, we have to look at it as this says something eh. Why? It reminds us that the spirit goes back to its creator. Therefore, bigyan mo ng pansin yung kaluluwa mo, kapatid. Bigyan mo ng pansin yung buhay mo, kapatid. Bigyan mo ng pansin yung mga nagagawa mo, is this for the Lord or is this gusto ko lang? Is this something na pwede kong iharap sa Kanya? Or pagka nag-uusap na kaming dalawa, naku, hindi ko masasabi. Mga kapatid, wala po tayong maitatago sa Diyos. Take note. That's why judgment follows death, because anuman ang gawin natin sa buhay na ito, ihaharap mo yun sa Diyos, mabuti o masamang ginawa mo. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing. Kahit nakatago yan, kahit ikaw lang nakakaalam yan, dadalhin mo sa Diyos yan, kapatid. Therefore, ngayon pa lang maintindihan mo na. Ngayon pa lang, makita mo na yung totoong may value. Why? Because sometimes hindi natin pwedeng sabihin na, ay hindi, okay ako kay Lord. God will judge everything we've done. Everything. We say, what we have done, kung ano yung laman ng puso mo, kasi nakikita niya yan lahat. That being said, anong dapat nating maintindihan? Dapat nating maintindihan na kung ang kaluluwa natin eternal, then pag pinabayaan mo yung kaluluwa mo, kapatid, yan ang biggest mistake mo. Pag hindi mo pinahalagahan ang kaluluwa mo, kapatid, yan ang biggest mistake na pwedeng magawa mo. Hindi yung wrong investment, hindi yung bad investment, hindi yung maling asawa, hindi yung maling, well, ang anak is, hindi ka naman makakapili ng anak. Hindi. Yung mapabayaan mo yung kaluluwa mo, ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa mo. So, bilang mga Kristiyano, dapat nating maintindihan na ang totoong yaman, dapat itinatago yan dun sa lugar na hindi siya masisira o mawawala. Amen? Amen po ba? Ngayon, we might even ask a question na, paano nga ba, kuya? Paano nga ba, brother? Kasi sinabi ni Kristo, ibenta mo yung mga ari-arian mo, pamigay mo sa mahirap. Parang masyado siyang extreme pakinggan, ano? However, we have to understand that it was explained clearly by Paul. And so, yun po ang titignan natin sa mga susunod pa, but we have to understand anong treasure tong sinasabi natin. Anong klaseng kayamanan tong sinasabi natin? Earthly treasure is vulnerable. Saan? Do not store up yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. Ayan.
It promises a place, it promises somewhere na hindi po siya pwedeng mawala. Everything on earth can be lost, kapatid. Everything. That's why we have to understand na heavenly treasure secure. Anong klaseng treasure ba yan? Store up yourselves treasures in heaven. Ayan, umulit siya. Ayan. Sabi, where your treasure is, ando doon ang puso mo. Tama? Promises a place where nothing decays. Lugar na hindi masisira ng kahit ano. So, that being said, kapatid, dapat maintindihan natin na sa buhay natin, pwede pala tayo mag-impok. Pwede pala tayong maglagay, mag-save ng something na hindi kayang masira ng kahit na ano. Ano kaya yun? Curious ba kayo, mga kapatid? Kung ano yun? Sabi po, the heart follows the treasure. For where your treasure is, there your heart will be also. So kung anong nasa puso mo, kapatid, kung anong kayamanan mo, nasa puso mo yun. That's why we have to be mindful. Bakit? Kasi may mga pagkakataon po sa buhay natin, hindi na natin nakikita yung differences. Hindi na natin nakikita yung differences. And madalas po, it reveals what truly owns us. It reveals what truly owns us. Why? Because komportable. Masarap. Diba? Maginhawa. Malamig. Hindi ako pinapawisan. No? Mga bagay na something that will make us realize, ano bang laman ng puso mo, kapatid? Yan ba ay bagay na pansamantala? Or yan ay bagay na panghabang buhay? So tignan natin, no? Kasi when it says that we can only serve one master, isa lang. Hindi sinabing either or. Or should I say end? Hindi sinabing end. Sabi, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other. You will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. You cannot. Kung ikaw ay nahulog ka na sa pag-ibig sa salapi, then kapatid, sana makalabas ka dyan. Sana maintindihan mo. Sana mangusap ang Lord sa'yo na hindi ka pwedeng umibig sa salapi at umibig din sa Diyos at the same time. Hindi po pwede. Why? Kaya naman nasabi ni Kristo to kasi because alam niya yung puso ng tao eh. Alam niya yung pinanggagalingan. And sometimes yun yung dapat nating maintindihan, kapatid. Yes, maganda yung work mo. Yes, maganda yung hanap buhay mo. Yes, maganda yung source of income mo. But all those things are temporary. So how? How can we actually store up treasures in heaven? This tells us that we either serve God or money, but not both. Hindi po pwedeng pareho. So tingnan mo yung mukha ng katabi mo, mukha ba siyang may peso sign o dollar sign? Tingnan mo yung mata niya. Pagka gumaganon ba, may kaching na tumutunog? Kaching, kaching, kaching. Meron? Tingnan nyo nga. Baka kasi meron, edi kapatid. Palalahanan mo na. We have to see it in God's perspective na ano yung mas mahalaga. Amen. Amen po ba?
So, tignan natin siya as, if your treasure is temporary, your peace will be temporary too. Napakadali pong sabihin na parang hindi, secured na ako pagka marami na ako ng ganito. Sure ka ba? Kasi marami ako nakitang bahay, marami kaming nakitang bahay nung nagpunta kami ng isang exclusive subdivision, napaka-secure ng lugar nila. And yet, nung nag-uusap na kami pa uwi, parang ang tahimik. Parang ang tahimik dun sa loob ng bahay. Parang pag nagsalita ka, echo. Hello, hello, hello. Paabot ng tubig, 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 tubig. Parang ganun siya katahimik, ano? And sometimes we don't see it that way. Bakit? Kasi wala naman tayo nun eh. Pero pag nandun ka na, ano kaya mararamdaman natin? No? Yun po yung gusto ko pong i-drive ngayon. Kasi, unless we understand these kinds of things, no, mga sinasabi ng Biblia sa atin, hindi po natin maiintindihan kung ano yung pinapaliwanag ni Pablo sa atin. At yun po yung dapat nating maintindihan. Kasi pinaliwanag yan ng maliwanag ni Pablo nung siya po ay nagbibilin kay Timothy. You may find it harsh and hard to understand or grasp. Yung sinabi ni Kristong, ibenta mo lahat ng kayamanan mo, bigay mo sa mahirap, sumunod ka sa akin, that's how you will store up treasures in heaven. Napaka-extreme naman yan, Lord. Pero pinaliwanag po yan ni Pablo in a much understandable things. Yung pwede nating gawin pala. Pwede ko palang gawin. Ano yun? Wealth must never become our hope. Dapat nating maintindihan na ang pag-asa natin hindi po sa ating kayamanan. So na kanino? Sabi po ni Pablo sa 6:17 ng 1 Timothy, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Utusan mo yung mga mayayaman sa panahong ito, sabi niya. Na huwag magtiwala, huwag ilagay ang pag-asa sa kayamanang pisikal, but ilagay nila ang pag-asa nila sa Diyos. Amen. It warns us not to set our hope on uncertain riches, but on God who richly provides. Di ba masarap isipin na ang lahat ng meron ka binigay ng Diyos sa'yo? Amen? Sino po may gusto ng ganun? O yung iba na hindi nagtaas ng kamay, bahala kayo ha. Baka mamaya sisihin nyo si Lord, Lord, hindi ka naman nagtaas ng kamay kanina eh. So tingnan natin ha. When we say uncertain riches on God who richly provides, you see the contrast? Magkaiba, no? Magbibigay naman ng Diyos sa'yo eh. Huwag mo lang ilagay yung pag-asa mo sa material na bagay. Ano pang dapat nating maintindihan? Commands us generosity as a lifestyle. Paano? Paano ko magagawa yung kapatid? Sabi sa 18, command them to do good, to be rich in good deeds, to be generous and willing to share. So tingnan niyo po uli yung katabi niyo. Kapatid, willing to share ka ba? Wala. Pag inirapan ka kapatid, hindi siya willing to share. Pag hindi makatingin sa'yo, hindi siya willing to share. Command them to do good, to be rich in good deeds, to be generous, and willing to share. Take note, nung sinasabi po ito ni Pablo kay Timoteo, binibilin niya na ang pag-asa natin sa Diyos at hindi sa pera, sa kayamanan. Therefore,
ibabahagi natin. Amen? Ngayon, sa mga narinig nating preaching nung nakaraan, saan papasok to? Kasi, minsan mahirap sa buhay nating magbigay ng something nang wala ka naman talaga. Diba? Minsan buong buhay mo na lang yung mabibigay mo eh. And that's okay, kapatid. Higit sa may bibigay mo sa envelope, kapatid, pwede mong ibigay yung buhay mo sa Diyos. Amen? Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Higit sa anumang pwede nating ibigay physically and materially, meron tayong maibibigay na isang bagay na totoong ma-appreciate ng Diyos, which is yung buhay mo, kapatid. So, to be generous and willing to share, it calls us to be rich in good works and ready to share. Tanong mo sa kapatid mo, ready to share ka ba, kapatid? Are you ready to share yung buhay mo, yung oras mo, yung resources mo? Sabi po ni Pablo sa 2 Corinthians 8:7, but since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, sabi niya, see that you also excel in this grace of giving. Napakaganda, no? Meron ka na ng lahat. Okay na. Okay naman yung faith mo, kapatid. Okay naman yung wisdom ng Diyos sa'yo. Then, you can also do this. Baka pwedeng dito ka naman mag-excel, kapatid. Baka pwedeng mag-excel ka naman dun sa isang bagay na mas madali mong magagawa kung hindi mo naman kayang ibigay pa yung oras mo. Kung hindi mo pa naman pa kayang maibigay yung kabuuan ng buhay mo sa Diyos. Kasi mahirap, kapatid. But God is telling us that we have an option. Amen? Yun po yung masarap doon, ano? Sabi, eternal treasure is intentionally laid up. What does that mean? Sabi sa 19, in this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Amen po ba? Mapanghahawakan mo yung buhay, yung totoong buhay, kapatid. Whatever that we have, our time, our life, our resources, we're laying up treasures for ourselves as a firm foundation for the coming age. We're laying up treasures for ourselves. And that is how we will be able to store up treasures in heaven, kapatid. Why? Mahirap po kasi because this actually teaches us that generosity stores up treasures as a firm foundation. Kung ano man yung meron kang pwede mong maibigay, kapatid, not necessarily just money, not necessarily just financial things, material things. Not just it. Yun yung gusto ko pong i-drive, kapatid. But the life that we have now, tignan mo yung value, kapatid. Yung kaluluwa mo. Tignan mo yung value ng pwede mong maibigay sa Diyos. Why? Kasi po, when generosity becomes your practice, eternity becomes your reward. Napakasarap isipin, no? Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Yung palang ginagawa mo dito, kapatid, it echoes in eternity.
yung ginagawa mo dito, kapatid, na pagbibigay mo ng oras, pagbibigay mo ng buhay mo, pagbibigay mo ng resources mo, it echoes in eternity. At kapag naintindihan po natin yan, kapatid, napakaganda po ng maihaharap natin sa Diyos. Mapakaliwanag po ng Biblia, no? Gamitin mo yung pera, do not serve it. Own things, but do not let them own you. Prepare for life, but prioritize eternity. Amen. And as I invite you everyone po na tumayo po at tayo po umawit, can you say a little prayer, na mga kapatid, sa Lord na, Lord, wala akong maraming resources eh. Lord, wala akong maraming oras eh. Lord, baka hindi ko maibigay yung buhay ko sa iyo ng buong buo. But, Lord, pwede mo bang tignan yung puso ko? Tignan mo ba? Pwede mo bang tignan kung ano yung nilalaman ng puso ko na ano yung pwede kong maibigay sa iyo? Amen? Sige po, tayo po umawit. Be the center of it all. My heart belongs to you, my Savior, all in all. You're the one I hold on to, for the beauty of your name. My soul will live to say, Jesus, I love you. For you are the center of it all. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay, kapatid? You, my Savior, all in all. You're the one I hold on to, for the beauty of your name. My soul will live to say, Jesus, I love you. For you are the center of it all. My heart belongs to you,
Panginoon, sa umagang ito, Lord. And Lord, we do love you, Panginoon. Mahal ka po namin. And sometimes, Lord, hindi po namin nakikita, Panginoon, yung kalooban mo sa aming mga buhay. Sometimes, Lord, ang nakikita po namin is yung gusto namin, yung kalooban namin. And so, Lord, this morning, tinataas po namin, Panginoon, sa inyo ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Makita mo, Lord, na ang lahat ng ito ay para sa iyo. Lahat ng pwede namin ibigay, Lord, ay para sa iyo. Makita po namin, Panginoon, na ang ano man meron kami, Lord, ay dahil galing sa iyo. Salamat, Panginoon, kasi may mga pagkakataon po, hindi po namin ito nakikita, all because we are blinded by the things that we see. So, Lord, tinataas po namin, Panginoon, sa inyo ang lahat. Ang aming pong kaloob, Lord God, ang aming pong buhay, ang aming pong puso. Makita niyo po itong kalugod-lugod sa inyo. Makita niyo po ito, Panginoon, as something that we will be able to give freely. Kung paano minahal mo kami dahil mahal ka namin din, Panginoon. Salamat po, tinataas ko po, Panginoon, sa inyo ang aming mga kaloob. Makita ka po, Lord, sa aming mga buhay, higit sa anumang kaya naming ibigay, maibigay namin ang buhay namin sa iyo, ang oras namin sa iyo, ang resources namin sa iyo. So, Lord, salamat po. Salamat, Panginoon, dahil ang lahat ng ito, ang lahat ng aming narinig, Panginoon, ang inyong mga salita, reminds us that there is something much more important than we can ever have. So Lord, sa umagang ito, tinataas ko, Panginoon, sa inyo ang aking mga kapatid. Lord, I declare favor and blessing to each and every one of us, Lord. Ano mang healing na kailangan namin sa aming physical health, ano mang reconciliation, Panginoon, na kailangan namin mangyari, nawa, Panginoon, mangyari ito according to your will. Ano man, Panginoon, ang aming kinahaharap, mahaharap namin ito, Panginoon, dahil kasama ka namin. Magagawa namin ito, Panginoon, dahil kasama ka namin. Makakapagbigay kami dahil kasama ka namin. Lord, I pray for our businesses, our sources of income, Panginoon, sa aming mga trabaho. Nawa, Panginoon, makita ka sa aming mga buhay. At sapat yun, Panginoon, na maibigay namin sa inyo. Salamat, Lord. Itinataas ko po, Panginoon, sa inyo ang aking mga kapatid na ito as we end the service. Uuwi po kaming kumpleto. Uuwi po kaming payapa. Uuwi kami, Panginoon, na mayroong panatag na kalooban. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita this morning. Binibigay namin sa inyo lahat ng ito, Lord, na may pagpapasalamat, pagpapakumbaba sa iyo ang lahat ng kapurihan, ng kadakilaan, ng kaluwalhatian, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po muli sa ating lahat. See you again next week. And of course, see you rin po sa ating midweek service. Every Wednesday po yan, 7 p.m. Ayan, kita-kita po tayo. Sabay-sabay po tayong muling manalangin at magdasal sa presensya ng Panginoon.